within Philippine Exclusive Economic Zone. Philippine province of China. Ng mga barko ng Chinese Maritime China just wants to be friends with us. Friends with us. Ay hanggang ngayon wala namang hining eh. Wala namang hining territory. There Will not be anything there sa Scarborough Shoal. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. Taon na ang lumipas na magsimula ang gayaan ng Pilipinas at China sa pinagkaagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay nakaugat sa 1947 U-shaped 11-dash line ng Chinese map o mas kilala sa tawag na 9-dash line sa kasalukuyang panahon. Sinasakop ng 9-dash line ang karagatan sa hangganan ng mga bansang Vietnam, Malaysia, Brunei, Pinas at Taiwan. Kasama sa inaangkin ng China ay ang mga isla sa Spratly Islands at Scarborough Shoals na sakop ng 200 nautical miles ng Pilipinas. Taong 2016 nang dalhin ng Pilipinas at ng marami pang bansa sa Permanent Court of Arbitration ang issue na ito. At nakamit ng Pilipinas sa pagkumpay na tayo ang may karapatan sa mga isla na sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Upang ipakita ang buong suporta at paglaban na atin ng West Philippine Sea, nagsagawa ng civilian convoy ang atin ito coalition, isang koalisyon na binubuo ng Akbayan Party, Akbayan Youth, ESCAP, PKSK, Pakisama at PRRM na naglalayong maihatid ang diwa ng Pasko sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. Meron tayo yung mga siguro matatalas sa kaisipan lamang. Bilang Palawenyo, responsibilidad po namin ang i-assert ang aming karapatan sa pamamahala, pangangalaga, at lalo na sa pakinabang para po sa mga kababayan namin Palawenyo at mga Pilipino. Sa organisasyon ako, ang kapakanan ng makaramihan naman sa sagat ng isda, yun ang tinitingnan natin. Tinitingnan ko, hindi sarili ko. Harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa bungin ng kinabukasan.
Upon hearing these alarms and emergency signals, all participants must proceed to their muster station. We got reports from Manila, confirmed by the PCG vessel Majora Aquino, that ML Kalayaan was water cannon and rammed by a Chinese vessel. In coordination with the PCG and also the captain of the ship, we've decided that let's go straight to Lawak while the tension is high. Mananakot lang nila yun. Gusto nila gawin nila sa atin, pero hindi tayo atras. Paglaban natin ang atin. Lumalaban nga ang China na hindi sa kanila, tayo pa kaya nga atin. Para makita-kita natin sa mga mamamayan, hindi tayo sumama dito, hindi natin gagawin, sino ang gagawa? Itong pinaglalaban dahil matanda na tayo, lalo-lalo na ito, hindi ito para sa akin, para ito sa kabataan. Para pagdating ng panahon, pag lumaki sila, mamulat sila nga ang Kalayaan Island nasa Pilipinas yun, hindi sa ibang bansa. Karamihan kasi sa amin, puro mga isdang tao. Pinapaglaban namin ng West Philippine Sea. Malaking pagbabago kasi halos wala nang mahuli sa amin. Ang kalapit, makapasok ko sa area na yun. Kung tutusin, sakot ng banyan talaga. Kasinlok. Aba? At habang naglalayag tayo patungo sa Lawak Island, kapansin-pansin ang isang ibon na lumilipad sa paligid ng ating barko. Chinese Navy identified with the number 173 passed by, and we are in coordination with the Philippine Coast Guard, and sila yung nag-confirm nun. That being said, ang advice nila ay proceed lang tayo sa mission natin sa Lawak. So, kasi naninindigan tayo muli na ang West Philippine Sea ay atin. So, tayo po ngayon ay magninisa, of course, to also pray for also safety and for the campaign and mission na ating isinasagawa. So, maraming salamat. Sometime in early 2000, was just waiting and expecting. It's a Christmas meeting the Lord in a special way. Meeting the Lord because we want to receive the gift of peace in our country. He is the Lord of peace, the Prince of Peace. And as long as the Chinese vessels are all over our water, especially here at the West Philippine Seas, there is no peace. We are disturbed, we are angry, we should not be angry, we should not be disturbed. Peace is when... Dito po sa Kapitan Oka, we're heading back to El Nido po. Wala pa pong sinasabi kung ano po ang result, wala pa pong sinasabi kung ano po ang next step po ng ating ito po. Marahil ito isang senyales na gumagabay sa ating paglalakbay dahil hanggang takip siling sa kasama natin sa paglalayag. Bilang nakakalungkot kasi ang mission talaga natin is makapagbigay ng pamaskong hanggang. Nalulungkot tayo kasi hindi tayo man lang nila binigyan ng pagkakataon para makita natin yung mga kababayan natin, mga frontliners. Maingatid man lang natin yung ating pamaskong hanggang para sa kanila. Pero for our safety, susunod tayo dun sa mga binibigay na susunod tayo sa mga tumulong para naman po sa ating kapakanan. Para sa lahat ng naririnig. Bilang volunteer, syempre yung safety talaga ang importante. Na kailangan, dapat tayong nasunod para rin sa ating kaligtasan. Ngayon pong babalik na tayo sa El Nido, ano pong nararamdaman nyo? Siyempre, ang sabi ko nga, ako'y may kaba siyempre. Dahil malayo na tayo sa panupaan, sa college, may mangyayari, napakahirap sa dami natin ito. Mahirap dahil marami tayo. Ang akin nga lang, kung babalik sa El Nido, nakakalungkot dahil yung layunin natin na maghatid ng pa-Christmas sa mga maliliit na mga isda,
hindi natin naihatid na dala. At yun, hindi alam naman natin na yung pagdadala ngayon ay hindi para sa atin, hindi para pa-Christmas natin yung sa mga kapatid. Kaya ayun, mabuti naman at tayo ay nagkaroon din ng pagkakaisa na bumalik dahil mahirap naman magsakripisyo tayo yung sa ating mga kaaway dito sa teritoryo. Yun yung atin. Sa aking isang sariling desisyon sa pagsama ko talaga, gusto ko sana maabot yung maliliit na mga isla natin na nasa sa komunal natin, sarili natin pagpamayari. Kaya na sa ganitong pagkakataon na hindi parehas ang ginagawa nila sa atin. Lamang sila doon sa usapin na ang kanila ay hindi makatarong ng gobyerno. Kung ako ang titigil kahit tayo naman ng mga walang armas na dala, pero ang sinasalubong nila sa ating mga sasakyan, pambira, hindi naman bira ang ating hinahanap, hindi tulong sa kasamahan ng mga isla na nalito sa ating teritoryo. Sa kabila ng ngayon ay bagaman tayo ay hindi makakatuloy sa ngayon, sana magkaroon tayo ng plano ang ating pamahalaan kung paano talaga natin mapasok, kung paano natin mapasok talaga yung ating teritoryo na tayo ay lumalaban sa litan. Malaki nakakapaghinanakit na yung ating dala-dala para sa kanila ay hindi na makakamtan, lalo na dito sa araw ng ating Pasko. Ngayon po ang nakita natin yung Chinese Coast Guard ay katabi natin at nasa harap po natin makakasalubong natin yung Navy na nilampasan tayo kanina. So medyo pinag-iikutan na nga tayo. So kaya po talaga we thought na it's best. Tapos may isa pang Navy doon. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Meron, ayun, nandun sa, yan yung pasalubungin natin. Meron pa kanina dito, banda doon. So, ano lang din po, nakakawindang kasi nung gumanon tayo, kinat pa nga niya yung Philippine Coast Guard. So pumagitna pa yung Chinese Coast Guard sa atin at sa Philippine Coast Guard. Papayag mawala ka muli. Di na ko papayag na muling mabawi. Si Duterte pa yung ating presidente at in-implement niya yung policy of submission to China. Parang nakaka-insulto sa mga Pilipino because Duterte was painting on the global stage that a Filipino is a coward and a traitor to his country. Kaya yung pagsama ko dito, gusto kong i-prove sa buong mundo that Duterte does not represent the wondrous virtues of a Filipino. We are gallant and we are patriotic. At sa ngayon, I am on the state of confusion kung yung pagsama ko ba na yun ay naging nakaprove tayo na isang punto na hindi tayo traidor sa bayan at hindi tayo duwag. Kailanman di na paalitin ang Pilipino sa mundo. Mamayaman para ang pagbabago. Katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit ng wala. Sisiguraduhin po natin na yung mga dala natin, pamaskong handog, lalo na doon sa mga fisherfolk frontliners natin, at sisiguraduhin natin makakaabot na rin sa ating mga intended beneficiaries at sa ating mga kababayan na talagang kapitano. Nabigo ba tayo? Sabihin ko hindi. Kasi ang unang gusto nating mangyari sa lakad na ito, paabot ang strong message natin, not only sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang pamilya. At ang tingin ko, sa tulong ng mga media natin kasama, makakarating sa kanila yan, na yung ating panawagan ay tayo ay hindi bumibigay kahit na ginagawa sa atin yung pampubliko na yan.
hindi tayo bumibigay. Ang pagbalik natin hindi na nangahulugang pagsuko. Sabang Nalagay niya tayo sa port side. Then, lahat na yung mga Navy na nung nagpa sa atin bumabalik din. So, sabihin, nakapaikot na sila sa atin. We were almost surrounded by the Chinese vessel. So, I decided to go back there. And then still, sabi ko, sorry sir. I decided to, for safety reason, balik na kami. Nakakalungkot isipin na sa mismong araw ng Human Rights Day inapakan at niyurakan ng mga dayuhan ating karapatan sa ating sariling karagatan. naka-live naman. Hindi tayo nakakarating mismo, pero yung aking mga nasasakupan na mga miyembro is sila yung concern ko sa pagpunta ko dito sa mission na to. Nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano na ipakararating namin yung talagang puso namin about sa pagkuha ng talagang sarili natin, ang West Philippines. Ang mission natin actually is talagang magbigay lang naman na pangasmangando sa ating mga kababayan na frontliner dyan sa lugar na yan, sa Ayungin. Mga nasa Sierra Madre, ang mga frontliner din natin na kailangan natin mabigyan o mabisita man lang para makita natin yung sitwasyon nila doon. Nakakalungkot lang kasi imbis na makita natin sila na harapan, personal, makita natin yung pamumuhay nila doon na nagsasacrifice sila ng kanilang mga sarili, pamilya, kumbaga sa kanila, nakatali na sila sa ganong trabaho. Bilang tayo mga mamamayang Pilipino, gusto ko na makita rin yung sitwasyon nila para naman maiparating natin sa kapwa natin mga mangingisda at mga Pilipino na merong nagsasacrifice para sa ating lahat. Malungkot man tayo, magalit dahil hindi tayo nakarating sa kanila. Okay pa rin ako sa decision ni Cam, makapitan ng barko na ito kasi una-una itong ship is ginagamit ng mga students for their training. Pangalawa, yung safety natin, hindi na masakit dito sa barko na ito. At least yung ating mensahe para sa mga Chinese, alam ko naman na sa pamamagitan ng media nyo, na iparating nyo yung aming puso na sa atin talaga dapat nilang ibigay na itong ating lugar. Territorial water pa nga natin, pinapalisan nila tayo, di ba? Masakit, nakakabastos, sabi nga ng isang kasama natin. Pero sana itong mensahe na ito makarating sa kanila at sa mga kapwa natin Pilipino upang makasama pa natin sila sa mga ganitong misyon, dumami pa yung lalaban para sa karapatan natin. Nung nakita natin sila, syempre, mas umigting yung damdamin natin na ipaglaban kung ano yung atin dahil unang-una, nandito tayo sa Palawan. Nasa teritoryo natin sila. Ngunit mas matapang pa sila, di ba, sa pagbabantay at hindi tama yun. Dapat ang mga Palawenyo, ang mga Pilipino ay malayang nakakagalaw, di ba, sa yamang, sa dagat natin, sa karagatan natin at sa lugar natin. Nung in-announce po na babalik tayo sa El Nido, ano pong pumasok sa isipan niyo? Dismayado kasi syempre nandito tayo para nga i-assert yung karapatan natin sa pagmamayari natin sa lugar natin. Tayo dahil gusto nating pangalagaan yung lugar. Ngunit paano mo pangangalagaan yung lugar, di ba? Na hindi ka pinapayagang papasukin ng hindi naman ganito. At pangatlo, yung pakikinabang. Dapat pinakikinabangan namin yung lugar na pinamamahalaan, pinangangalagaan. Pero paano mo isasagawa yun? Mahigpit yung mga eject. Isang bangka tayo ng civilian ang sumalubong sa atin, Chinese Navy boats, tapos Chinese Coast Guard, at sa palagi namin hindi siya makatarungan, hindi siya tama. Malinaw sa ating mga batas, malinaw sa UNCLOS, malinaw sa amin ang West Philippine Sea! West Philippine Sea! Kahalong galit at meron din tuwa. Galit dahil alam ko silang mga mangisda na kapwa ng mangisda ang siyang pangunahing apektado sa pambubuli ng China. Natutuwa kami
dahil sa ngayon ay nakikita namin na marami na ngayong kumikilala sa mahalagang papel ng mga mangisda sa pagbabahagi ng kanilang lakas, ng kanilang huli para sa pagkain ng laman. Pero nakagalit dahil hindi pa nagwawakas yung patuloy na pambubuhay ng China. At hindi lamang naman ang mga mangisda ang apektado yan, kundi yung mga may kinakaugnayan sa negosyo pangisdaan tulad ng magtitinda, ng magpuproseso, ng mga maghahakot, ng transport group. Sila lahat ay apektado dahil yung isda na dating kanilang pinakikinabangan sa iba't ibang uri ng hanap buhay ay napigilan dahil sa pinagbawalan nga itong ating mga mangisda na mga isda dito sa West Philippine Sea. So, dahil dyan, gusto namin manawagan sa ating pamahalaan na sana ay magpatuloy yung papaabot, paghahain ng mga protesta katulad ng ginawa natin noon simula pa noong 2015 at hanggang sa ngayon sa patuloy na pambuhol ng China ginagawa sa ating pampabastos ay dapat maghain ng patuloy na protesta. Suportahan sana ang ating mga mangisda dahil hindi na sila makapag-buhay ng ayos, patuloy na pumabastos, kaya walang mahuli, tapos ang dapat na lugar na mayroon silang mahuli ay doon sila pinagpapuwalan ng dayuhan. Kaya mga kasama, nagpapasalamat kami sa hanay ng mga mangisda dahil sa ngayon ay lubos namin naramdaman na hindi kami nag-iisa sa matagal na panahon na naging mahirap ang aming kalagayan na itagpagsi na kamahirap sa lahat ng sektor sa aming lipunan. Kaming mga katutubong tumagat remontado sa General Nakar dahil Asang Quezon ay nakikiisa sa mga mangingisda dito sa Palawan. Dahil kami ay handang sumuporta sa pagkakaisa ito. Dahil alam namin na kayong mga mangingisdang maliliit dito ay tuwirang naapektuhan na ginagawang pananakit ng China. Labanan natin, palayasin natin ang China dito sa ating bansa. Kaya ang ating pag-alis kahapon, ang ating pag-atras o pag-urong sa pagharap sa kanila ay hindi karuwagan, kundi panibagong pagtitipon o pag-ipon ng lakas para mag-organize ng malawak na mamamayan sa ating bansa. Ang panawagan kong muli, sumusuporta kami mga katutubong dumagat remontado sa buong Hilagang Quezon para sa kanilang laban. At kami rin ay sana suportahan din ng sandituhan para sa laban namin sa aming lupay ninuno. West Philippine Sea! Atin ito! Atin ito! West Philippine Sea! Talaga na may mga kasama tayong media dito dahil sila yung misaya na ipaalam sa mundo kung ano ba yung nangyayari dun sa mission na ito. Dito baka mahirapan yung mga volunteers na magsabi sa mga Pilipino o magpapaalam sa mga Pilipino kung ano ba yung nangyayari dito. Kasi yung media ay professionally trained to tell the truth and the entire story of this voyage. So, may sure na ating mga kababayan na may mga tamang informasyon sila na makukuha mula dito. Makasaysayan itong journey natin dahil this is the first civilian-led mission in the West Philippine Sea. So whatever happens in this mission will have an implication sa kung paano maglalakbay yung mga Pilipino in the next generation sa pag-claim natin dito sa Philippines. This is a very gallant o isang matapang na paglalakbay. O inaasahan natin na bibigyan nilang proteksyon, no? Yung mga ganitong klase ng mission. Kasi kung tayo yung sa West Philippines, ibig sabihin, dapat we are busy lang the security and we are increasing our presence in the area. Hindi lang mga Coast Guard ang dapat nandito, hindi lahat ng mga naglalusan sa mga mission, no? Launching missions here, PFARs, launching missions, and other agencies, even private groups na dito. So sana mabigyan sila ng enough security para maisagawa ito. And sana mapaalis din yung mga Chinese vessels. So tayo mas natakot na kuhanin yung mga isla na sa atin. Not just isla, but the entire sea na sa atin ay dapat natin makuha.
isang nagsira ng kalikasan. Maging itong mining at tambuhalang dam, nasisira sa buhay at kabuhayan. Kaya buong tribo tayo ay lumaban, pagtanggol natin ang lupaing mahal. Isisigaw natin ayaw namin sadam, nasisira sa buhay at kabuhayan. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, may kanya-kanyang pinaglalaban para sa iisang layunin, ang maprotektahan ang saad. Pinaglalaban ng karapatan para sa magandang kinabukasan. Sa loob ng 5 araw ng ating paglalaya, nakita natin kung gaano katapang, gaano katatag ang prinsipyo at paninindigan ng ating mga kasama. Hindi man naabot ng ating mga paa ang ayong misyon, naabot naman ng ating mga regalo ang puso ng kababayan natin sa West Philippine Sea. Kaya nga nasabi ni Tatay Silino, ang pag-atras sa kanilang hamon ay hindi karuwagan, kundi bagong pagtitipon para ipunin ang lakas at mga mamamayan sa ating bansa. Hindi ito ang huli, ito pa lamang ang simula ng malawakang paglaban ng mga Pilipino.